Magandang araw sa ating lahat. Ating tatalakayin ang tungkol sa climate change o pagbabago ng panahon. Ano nga ba ang climate change? Ang climate change ay ang biglang pag-init ng panahon at ang biglang paglamig nito. Ano naman ang mga dahilan kung bakit ganito ang nangyayari sa ating mundo na biglang umiinit at biglang lumalamig? Ang mga dahilan ng climate change ay dahil sa pagsunog ng mga plastic, pagputol natin ng mga puno, sa kabundukan tulad ng mga kaingin, mga usok ng sasakyan at dahil na rin sa maraming factory. Ang mga ito ay nagdudulot ng masama sa ating mundo, sinusunog or mas lumalaki ang butas ng ating ozone layer. Ang ozone layer ay ang kumokontrol sa pag-init ng ating mundo or kumokontrol sa init upang hindi masyadong mainit ang mundo. Pero dahil sa pag-aabuso natin sa ating kalikasan, mas lalong nasisira na ang ating ozone layer, kaya mas lalong umiinit ang panahon. Ano at sino naman ang mga apektado sa climate change? So, punta tayo dito. Ang apektado sa climate change ay walang iba kundi tayong mga naninirahan dito sa mundo, tayong mga tao, na dadamay na rin ang mga hayop, ang mga halaman, ang mga ating kinabubuhayan. Nang dahil sa climate change, mas lalong humihirap ang ating pinagkukunan ng ating mga hanap buhay gaya ng pagsasaka dahil mga ibang palay natutuyot na dahil wala na itong tubig or mga bundok ay nakakalbo na rin. Wala na rin mga bundok or mga punong kahoy na pupuntahan ang mga ibon tuwing uulan, wala na silang masisilungan. Tayo namang mga tao nagrereklamo na sa init ng panahon na tayo rin naman ang gumagawa. Imagine, ang mga ibon ay kawawa na rin dahil kapag mainit ang panahon, kailangan din naman nilang sumilong. Kaso nga lang wala ng mga puno sa mga bundok dahil sa mga kagagawan natin. Wala na rin silang mga tubig na iinumin dahil sa sobrang init ng panahon. Na siyang dahilan upang matuyot ang mga ilog, ang mga tubig na pinagkukunan nila ng kanilang mga maiinom. Katulad na rin ng mga wild pigs o wild boar na naninirahan sa ating mga kabundukan. Hindi rin ang mga ito ang apektado. Marami pang ibang mga hayop ang nakatira doon. Kaya kung iisipin natin mga tao, kung tayo nga nahihirapan, ang mga hayop pa kayang nakatira doon na wala na silang masisilungan, wala na rin silang makakain dahil wala na ang mga puno na kanilang sinisilungan at doon din ang gagaling ang mga ibang pagkain nila. Kung tayo kaya ang nasa bundok, makakasurvive kaya tayo? Diba hindi, pag wala tayong matitirahan, wala tayong makakain, edi mas lalo na rin ang mga hayop. Paano mababawasan ang epekto ng climate change? Unang-una, kailangan natin mag-tree planting sa mga bundok or kapag puputol tayo ng mga punong kahoy, kailangan rin natin magtanim upang may mga susunod pang lalaki in the future. Tas ang pagtapon naman ng basura ay dapat sundin natin ang wastong pagtapon. Mag-reuse, reduce at recycle tayo. Makilahok din tayo sa clean at drive ng per barangay upang maalagaan natin ang ating mga kalikasan at baka posible pang mabawasan natin ang epekto ng climate change upang hindi na tayo maghirap at hindi na rin maghirap ang mga henerasyon in the future. So ayan, bago nating tapusin ang ating talakayan, ating panuorin ang konting video clip na kinuha ko sa TikTok upang mas maliwanagan tayo
sa mga nangyayari sa ating paligid. Bayuhin ang pinakamalakas na bagyo sa mundo. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Bahagyang lumakas ang bagyong Leon. The Philippines is experiencing a climate crisis. It is currently the most tropical cyclone-visited country in the world, averaging to 20 tropical cyclones per year.